May bagong dagok sa mga manggagawa sa Metro Manila. Pasig Regional Trial Court Executive Judge Aquiles A.C. Balawitan issued a status quo ante-order that effectively suspended the implementation of the 85 peso daily minimum wage in the National Capital Region. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain, pamasahe, renta, gamot at kuryente, muli na namang naantala ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng milyon-milyong manggagawa. Now, let's be fair, nauunawaan natin ang hinaing ng mga negosyante. Hindi biro ang mataas na presyo ng kuryente, renta, raw materials, taxes, at iba pang operational costs. Kapag nalugi ang negosyo, nawawalan din ng trabaho ang mga empleyado. Pero hanggang kailan naman nating sasabihin sa manggagawa na siya na lagi ang mag-adjust? Every year, tumataas ang presyo ng halos lahat ng pangunahing bilihin. Pero ang sahod, tila laging nahuhuli sa inflation. At ngayon, hindi na lang ito usapin ng economics. Usapin na rin ito ng batas. Sa ilalim ng Article 126 ng Labor Code, malinaw na walang injunction o temporary restraining order ang maaaring ipalabas ng anumang hukuman upang pigilan ang wage orders ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, maliban sa pagkakataong pinahihintulutan ng batas. Kaya naman, 21 senador na ngayon ang lumagda sa isang resolusyon na humihiling sa Pasig RTC na bawiin ang kautusang ito. Ang kanilang argumento ay simple. Kung ipinagbabawal ng Labor Code ang TRO at injunction laban sa wage orders, maaari bang gamitin ang isang status quo ante-order kung ang naging epekto rin naman ay ang pagpigil sa implementasyon ng wage increase? Yan ang legal question. Hindi ito simpleng debate ng labor versus business. Ito ay debate kung maaari bang gawin ng hindi direkta ang isang bagay na tahasang ipinagbabawal ng batas na gawin ng direkta. At yan ang maaaring sagutin ng mas mataas na hukuman sa darating na araw. Pero habang nagtatalo ang mga abogado, habang nagpapalitan ng legal arguments ang mga senador at mga hukuman, habang naghihintay ang mga negosyo, ang totoong naghihintay ay ang mga manggagawa, at ito ang timing na hindi rin maiiwasan mapapansin. Ilang araw lamang matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang suporta sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, bigla namang naaantala ang implementasyon nito. Naturally, people will ask, was this simply judicial independence at work? Or was the wage increase merely a SONA promise that was always vulnerable to being stopped? Hindi natin dapat pangunahan ang magiging desisyon ng hukuman. Ang due process ay dapat igalang. Pero ganoon din ang karapatan ng manggagawa na itanong kung hindi ngayon, kailan? Dahil ang 85 pesos na dagdag ay hindi luho. Hindi ito pambili ng bagong cellphone. Hindi ito pambakasyon. Pambili lang ito ng dagdag ng bigas, dagdag na ulam, dagdag na gamot, dagdag na pamasahe para makapasok sa trabaho kinabukasan. Kapag ang presyo ng bilihin ay hindi humihinto, hindi rin dapat huminto ang laban para sa makatarungang sahod. Another day, another regal POV.